Okay, magandang gabi po sa inyo lahat na mga nanonood ngayon sa panibagong video na to. At pagpasensyaan nyo po kasi ngayon lang ulit ako nakabalik sa pag-video. Dahilan sa ako po ay natatagalan sa aking ginagawang research patungkol po sa mga genealogy ng mga Bible character. At ako po ay natatagalan, kaya ngayon lang po ako nakabalik. So, pasensya na po kayo, ano po. So, panibagong topic po ang ating po pag-aaralan ngayon. Ito po yung may kinalaman sa banal na kasulatan. Ito po yung Biblia. At ang ating pamagat ngayon ay bakit may Old Testament at New Testament. So, ito po yung ating pag-aaralan ngayon. Bago po tayo magsisimula, aanyayahan po kayo na tayo po ay yuyuko sa isang panalangin. Dakil at mahabaging Diyos, Ama naming banal, na tani na sa mga langit. Panginoon, humihingi po ako ng gabay sa inyo sa amin pong pag-aaral ngayon, na mga nanonood ngayon, na gabayin niyo po kami in a special way, na matutunan ng malinaw ang inyong pong mga salita buhat sa inyong pong banal na kasulatan. Dakilang Diyos, patawarin niyo po kami sa inyong pong mga nagagawang kasalanan. Ito po yung aking dinadalangin, Ama, sa pangalan po ng aming Panginoong Hesus. Amen. So ito po yung aking tanong dati na matagal na gusto kong mahanapan ng sagot. Bakit may Old Testament at New Testament? Ano po ba ang ibig sabihin ng Old Testament saka yung New Testament? So ito po yung aking unang talata na ibibigay sa inyo ngayon. Na ito po yung masasumpungan sa sa Awit chapter 77 verse 13. Sabi dito, ang iyong daan o Diyos ay nasa santuario. Sino ang dakilang Diyos na gaya ng Diyos? So ito pong itong talata na ito. Ito po yung ating pag-aaralan na iikot dito yung ating pag-aaral at makikita natin ng malinaw kung bakit mayroong Old Testament saka yung pong New Testament. And then, marami pa ako naririnig na sabi nila ay wala na yung Old Testament. Wala nang Old Testament, nasa New Testament na po tayo. So, ang kiniklaim nila na hindi na dapat nating pag-aaralan yung Old Testament, yung New Testament na lang ang ating pag-aaralan. So, ano ba yun? Totoo bang ganun yun? So, ito po yung nakasulat dito sa Christ Object Lesson, page 126, paragraph 2. Sabi dito, the Word of God includes the scriptures of the Old Testament as well as of the New. One is not complete without the other. So, sabi dito, napapalooban daw po ang banal na kasulatan ng lumang tipan at ng bagong tipan. Hindi daw po ito magiging kompleto kapag wala yung isa. So sabi dito, Christ declared that the truths of the Old Testament are as valuable as those of the New. So ito po yung tinuturo ni Jesus Christ sa kanya pong pagtuturo nung siya po ay nagkatawang tao na mahalaga yung pong yung pong Old Testament. Mahalaga po yun. So sabi dito, Christ was as much man's redeemer in the beginning of the world as He is today. So si Jesus Christ po, siya po ay Redeemer. Siya po yung ating manunubos mula sa panimula sa kapanahunan nila Adan hanggang sa ating pong present na kapanahunan ngayon. Before He clothed His divinity with humanity and came to our world, the gospel message was given by Adam, Seth, Enoch, Methuselah, and Noah. So, bago na po nagkatawang tao si Jesus Christ, bago siya bumaba dito sa planetang Earth, galing sa langit na siya po ay nagkatawang tao, binibigay na po yung mabuting pabalita ng mayroong pong darating na tutubos sa atin, na ito po si Jesus Christ. Magmula doon kay Adan pa lang, na ito po pinapasa po ni Adan sa kanyang anak na si Seth. Hindi pinapasa din ni Seth sa kanya pong anak na si Enoch. And then ito pong si Enoch, pinapasa din niya kay Methuselah. And then ito pong si Noah. And then pagkatapos ng ilang taon ay pinili ng Panginoon itong si Abraham, na nakikipagkubinat ng Panginoon kay Abraham. So ano bang ibig sabihin nito? So sa kapanahonan po kasi ng Old Testament, ang Panginoon po ay nakikipag-usap kay Adan dati ng face to face, nung hindi pa po siya nagkakasala. And then nung po sila po ay nagkakasala na, ito na po yung dahilan kung bakit mayroong pong gospel. So ano po yung gospel? Ito po yung bagamat sila'y nabagsak, mayroong pong tutubos, mayroong pong darating na manunubos na tatalo dun sa serpent.
So po ito ay mababasa po natin sa aklat ng Genesis. So, sabi ito, Abraham in Canaan and Lot in Sodom brought the message. So dala-dala po nila yung mensahe na yon kay Abraham, na si Abraham po ay nanahan dun sa lupain ng Canaan. And then si Lot sa Sodom, ay dala-dala po nila yung mensahe na yon patungkol dun sa gospel na yon. And from generation to generation, faithful messengers proclaim the coming one. So sa patuloy na pagdami ng tao, from generation to generation, mayroon po mga tapat na mga mensahero na nagpo-proclaim ng darating na Kristo. Sabi dito, the rise of the Jewish economy were instituted by Christ Himself. He was the foundation of their system of sacrificial offerings, the great antitype of all their religious service. The bloodshed as the sacrifice were offered pointed to the sacrifice of the Lamb of God. All the typical offerings were fulfilled in Him. So ano bang ibig sabihin nito? So yung pong mga ritual ng Jewish economy, ay ito po ay si Kristo mismo ang nag-institute po noon. He was the foundation of their system of sacrificial offering. Kasi ito pong ito pong paglilingkod dun sa earthly sanctuary, ito po ay tumutukoy sa pagdating ng coming Savior. Ito po yung pagbabayad ni Kristo ng ating mga kasalanan, na siya po yung tupa na tinutukoy dun sa tupa dun sa Old Testament. Kasi kapag ikaw po ay nasa Old Testament at ikaw po ay nagkakasala, tinuturuan po ng Panginoon ang bansang Israel na magdadala ka ng tupa nakahalili dun sa iyong kasalanan. Ibig sabihin, yung pong iyong kasalanan, mayroong magbabayad na inosente. Na ito po yung tupa na ito po ay anino sa pagdating ni Jesus Christ, na siya po yung magiging tupa natin. Mababasa po natin sa John 1:29. Sabi dito, ito po yung pinopoint dun sa earthly sanctuary, yung pong pagdating ni Jesus Christ, na ito po yung napufulfilled nung siya po ay nagkatawang tao at nabayubay dun sa cross, dun sa Kalbaryo. Meron din po tayong mababasa sa aklat ng Zacarias na matutukoy natin kung ano ba talaga yung Old Testament sa yung New Testament at saan ba yung location niyan. So sabi dito, at sinabi niya sa akin, ano ang iyong nakikita? At aking sinabi, ako'y tumingin at narito isang kandilero na taganas na ginto na may tasa sa ibabaw niyaon, at ang 7 ilawan niyaon sa ibabaw, may 7 tubo sa bawat isa sa mga ilawan na nasa ibabaw niyaon, at may 2 puno ng olibo sa siping niyaon, isa sa dakong kanan ng tasa at ang isa sa dakong kaliwa niyaon. So mayroon pong anghel na nagpapakita kay Zacarias dito na siya po'y ginigising, at nung siya po'y magising, tinatanong siya nung anghel kung ano po yung kanyang nakikita. So ang sabi dito, mayroon pong 2 puno ng olibo, na ito po yung hinahighlightan ko ng dilaw. So ito po yung ating pag-aaralan. Ano po ay itong 2 puno ng olibo na to? At dito po sa verse 11, ito po yung patuloy na pagkasabi, na magkagayo sumagot ako at nagsabi sa kaniya, ano itong 2 puno ng olibo sa dakong kanang kandilero at sa dakong kaliwa? Ito po yung inquire ni Zacarias. At ako'y sumagot na ikalawa, ito po yung sabi niya ni Zacarias, at nagsabi sa kaniya, ano ang 2 sangang olibong ito na nasa siping ng 2 gintong padaluyan na dinadaluyan ng langis na ginintuan? At siya ay sumagot sa akin at nagsabi, hindi mong baga nalalaman kung ano ang mga ito? So ito po sabi nung anghel na nakikipag-usap kay Zacarias, hindi mo ba alam ang mga ito? Sabi niya, at aking sinabi, hindi, Panginoon ko. Sa verse 14, na magkagayo sinabi niya, ito ang 2 anak na pinahira ng langis na nakatayo sa siping ng Panginoon ng buong lupa. So ito po pala, itong 2 puno ng olibo, ito po yung 2 anak na pinahira ng langis. So ano ba itong ibig sabihin ng 2 anak na pinahira ng langis? Ito po ay mababasa din natin sa sa aklat ng Christ, na Reflecting Christ, page 210, paragraph 3. Ito po yung mababasa natin. From the 2 olive trees, the golden oil was emptied through the golden pipes into the bowl of the candlestick, and thence into the golden lamps that gave light to the sanctuary. So from the holy ones that stand in God's presence, His Spirit imparted to the human instrumentalities who are consecrated to His service. So
Ang galing daw po dito sa ano, dito sa dalawang puno ng olibo, dito daw po dumadalo yung ano, dito daw po nanggagaling yung langis na dumadaloy dun sa golden pipes, dun sa tubo, dun sa ginintuang tubo, napapunta dun sa bowl ng candlestick. And then, ito pong candlestick na ito po'y umiilaw dahil po dun sa langis. So, ito po yung nagiging ilaw dun sa santuario. So, may hint na kayo dito dun sa ano, sa Awit chapter 77 verse 13, anong pong sabi doon, ang iyong daan o Diyos ay nasa santuario. Sino ang Diyos na kagaya ng Diyos? So, yung pong daan ng Panginoon, yung pong daan ng kaligtasan, ganito yun. Yung daan po ng kaligtasan sa lahat ng tao ay nandun po sa santuario. Kaya ito po ay i-explain ko sa inyo para mas maintindihan natin kung ano ba talaga yung Old Testament saka yung New Testament. So, ano daw po ang pagsasabi pa? So, from the holy ones that stand in God's presence, His Spirit is imparted. So, sa magitan daw po nung dalawang anak na pinahiran, yung holy ones, ay Spirit imparted to human instrumentalities who are consecrated to His service. Ito daw po yung ginagamit ng banal na espiritu para ma-impart dun sa tao na magamit yung tao sa gawain sa Panginoon. So, ano pa? The mission of the two anointed ones is to communicate to God's people that heavenly grace which alone can make His word a lamp to the feet and the light to the path. So, sabi dito, ang mission daw po ng dalawang pinahiran ng langis ay para siya po yung makikipag-usap sa mga tao. So, ano po paano ba nakikipag-usap ang Panginoon sa mga tao? Ito po ay sa pamamagitan ng kanyang banal na kasulatan. Kaya nga po itong Biblia, ito po ay pinasulat ng Panginoon kay Moises. Kasi alam ng Panginoon na kailangan ng tao na basahin yung kanyang salita kasi ang Panginoon po, hindi na po siya pipwedeng makipag-usap ng face-to-face sa mortal. Kasi kapag ang Panginoon po ay makikipag-usap sa mortal ng face-to-face, mamamatay po tayo. Kaya siya po ay gumagamit na lang ng mga piling mga propeta. At yung mga piling propeta, sila po yung sumusulat para po sa ating kapakanan. Para po maintindihan natin kung ano po yung salita ng Panginoon. So ano po yung salita ng Panginoon? Ito po yung banal na kasulatan, which is ang banal na kasulatan, ito po ay napapalooban ng lumang tipan saka ng bagong tipan. So ito po yung binabanggit na yung dalawang puno ng olibo. The mission of the two anointed ones is to communicate to God's people that heavenly grace which alone can make His word a lamp to the feet and a light to the path. So magiging magiging ilawan, magiging ilaw lang daw po yung yung salita ng Diyos doon sa tao kapag may gabay ng banal na espiritu. So, pansinin nyo mga tagapanood, kapag wala po ang banal na espiritu na siya magtuturo sa atin, para maunawaan po natin yung banal na kasulatan, hindi po natin ito maiintindihan. Kasi ito po ay salita po ito ng infinite one, ng Diyos po ang ibig kong sabihin. Sabi dito, not by might nor power, but my spirit, said the Lord of hosts. So, hindi sa magitan ng lakas, ng kapangyarihan, kundi ng banal na espiritu ng Panginoon. So, sa magitan po ng banal na espiritu, ay maintindihan po natin yung kanyang salita. So, ano po yung dalawang olibo na yon? Ito po yung Old Testament saka yung New Testament. So, saan nandun po yung yung dalawang puno ng olibo? Di pa po ito yung nandun sa may santuario, dun sa 7 candlestick na ito po yung nandun sa holy place. So ibig sabihin po, yung location po ng kaligtasan ng Panginoon ay tinuturo po tayo dun sa santuario. Kaya nga po mayroong Old Testament at saka mayroon pong New Testament. So ganito din po yun. Mayroon din pong dalawang santuario sa Biblia kapag ating pong pag-aaralan yan. Mayroon pong santuario sa earthly sanctuary at mayroon din pong heavenly sanctuary. Ito po yung mababasa natin yung earthly sanctuary sa aklat ng Exodus chapter 25 verse 8. Diyan po yun
pinapaset up ng Panginoon si Moises ng santuario. And then, pagbasahin naman po natin yung aklat ng Hebreo, ay diyan naman po sinusulat ni Apostol Pablo yung patungkol doon po sa heavenly sanctuary. So ano pa? Sabi dito sa Exodus chapter 25 verse 8, ito po yung nakasulat. At kanilang igawa ako ng isang santuario upang ako'y makatahan sa gitna nila. Ito po yung sabi ng Panginoon kay Moises. Gusto ng Panginoon na siya po'y mananahan sa kalagitnaan ng kanyang pong bayan. Dito naman sa Hebreo chapter 8 verse 1 hanggang verse 2, ito po yung sabi dito. Ang kinauuwian nga ng mga bagay na aming sinasabi ay ito. Mayroon tayong isang dakilang saserdote na nakaupo sa kanan ng luklukan ng karangalan sa mga langit, ministro sa santuario at sa tunay na tabernakulo na itinayo ng Panginoon, hindi ng tao. So dito po makikita natin na mayroong dalawang klase ng santuario. Yung pong santuario dito sa lupa, ito po ay pinapasit up ng Panginoon kay Moises, at mayroon din pong santuario na nandun sa aklat ng Hebreo. Na ito pong nandun sa sa lupa dati sa kapanahon ni Moises, ito po ay copy doon sa nasa langit. Ito po yung mababasa sa atin sa kasunod sa verse 9. Sabi dito, ayon sa lahat na aking ipinakita sa iyo, sa anyo ng tabernakulo at sa anyo ng lahat ng kasangkapang niyaon, ay gayon ninyo gagawin. At ingatan mo na iyong gawin ayon sa anyo ng mga yaon na ipinakita sa iyo sa bundok. So, maaari kayo ay magtatanong mga kaibigan, bakit maingat ng Panginoon na dapat kaparehas nung ipinapakita niya kay Moises yung pagkakagawa at pagkakadesenyo ng earthly sanctuary? Kasi, kung ano po yung nandun sa langit, kailangan ay kaparehas nung nandun sa lupa. Kasi, nandito po nagaganap sa santuario yung paglilinis po ng kasalanan. May kinalaman po itong santuario kung paano po tayo maliligtas. Kung paano tayo nililigtas ng Panginoon, nandito po sa santuario. Kaya importante po ito. Kaya binabanggit ko sa inyo na kung dun sa lupa, sa Exodus chapter 25 verse 8, meron pong santuario at meron din santuario dito sa Hebreo, is kailangan po natin itong pag-aaralan kasi nandito po yung daan sa kaligtasan. Bakit pa pinasisitap ng Panginoon si Moises? Kasi, kung ang Panginoon ay, di ba sinabi ko sa inyo na yung pagliligtas ng Panginoon ay nandun sa santuario, nandun po yung pattern. Kung iligtas tayo ng Panginoon, hindi tayo mangangapa kung paano natin i-comply yung mga requirement para po tayo magkakaroon ng kaligtasan. It's because nandun po sa santuario ng Panginoon sa lupa. Nandun po yung kaparaanan, paano sila mapapatawad sa kanilang mga kasalanan. Paano? Maghahandog po sila ng tupa. And the same, dun po sa heavenly sanctuary, kailangan din po dun ng tupa. Kaya nga, si Jesus Christ po yung ating tupa dun po sa langit. So sabi pa dito, sa kasunod, many who claim to believe and to taste the gospel are in similar error. Mayroon pong mga tao na nagkakamali. May mga tao na naniniwala at nagtuturo na wala na daw po yung Old Testament. Tabulis na daw yun. Wala na yung Old Testament. New Testament na lang. Kaya nga mayroon po ngayon mga aklat na makikita natin na maninipis. Ang na lang po doon, content na lang nun ay from Matthew hanggang Revelation, hanggang doon sa Apocalypse. So sabi dito, they set aside the Old Testament scriptures, of which Christ declared, they are they which testify of me. Ito po yung mababasa natin sa aklat ng Juan chapter 5 verse 39, na sinasabi ni Jesus Christ na ito yung nagpapatutuo sa akin. So sa kapanahunan po ni Jesus Christ, hindi pa po napapasulat yung New Testament. So alin po yung kasulatan na binabanggit ni Jesus Christ na nagpapatutuo sa kanya? Yung pong existido na kasulatan, which is ito po yung Old Testament. Kaya nga po, malaking kamalian kapag yung pong ating ituturo at ating paniniwalaan na wala na po yung Old Testament. Kasi, ganito pa po, hindi po natin maiintindihan yung New Testament kapag hindi po natin pag-aaralan din yung Old Testament. So, paano pa ito isi-simplify? Paano mo maiintindihan kung paano ka makakapasa dun sa heavenly sanctuary kung hindi mo alam yung earthly sanctuary, kung ano yung kanyang service doon?
So I hope na nagigits po niyo yung aking point na kailangan both pag-aaralan natin yung Old Testament and then pag-aaralan din po natin yung New Testament. Kasi ito pong Old Testament, ito po yung nagtuturo sa padating na Kristo. And then, pag dumating na po yung Kristo, siya po yung magbabayad sa ating mga kasalanan. Pag dumating si Kristo, yung pong mga ritual dun sa sanctuary dito sa lupa, yun po ay ma-abolish. So, ibig sabihin, mayroon pong paglipat. Hindi po ba? Mayroon pong paglipat, pero hindi ibig sabihin no, na hindi natin pag-aaralan yung, yung Old Testament. Kasi nandun po yung nakapaloob. Kung paano natin maintindihan yung sanctuary dun sa langit. So, ganito pa po yun. In rejecting the old, they virtually reject the new. So, ito po yung mahirap pa din. Na kapag nireject daw po natin yung old, ay nireject na din natin yung New Testament. For both are parts of the inspirable whole. So, ito po ay isang buo. Na kapag isa lang yung ating tanggapin dyan, kulang yan. Hindi po yan magiging buo. Kapag isa lang. Kailangan po yung dalawa. Kaya nga po dun sa vision kay Zacarias ay 2 puno ng ulibo ang nandun po sa sa katabi ng ng gintong kandilero. Sabi dito, no man can rightly present the law of God without the gospel, or the gospel without the law. So ganito pa po yun, hindi po tayo pipwedeng mag-present sa kung sino mang tao ng gospel, ng pabalita, ng kaligtasan kung walang batas. Hindi rin pwede na may batas, wala ding gospel. Anong saysay ng batas? Anong saysay ng batas kung wala namang gospel? Hindi po ba? So, ano po yung batas? Ito po yung batas na nalabag ng tao. Kaya po nagkakaroon ng gospel. Ano po yung gospel? Ito po yung magandang balita na bagamat nalabag ng tao yung batas, mayroon pong tagapagligtas. Di po ba? Ngayon, kung mayroong tagapagligtas at walang batas, bakit ka naman ililigtas kung wala ka namang batas na nalabag? Di po ba? So, ganun po yun. Kaya kailangan po yun ay magkakasama. Yung pong batas, nakasulat po yun sa Old Testament. Yung pong gospel na dumating si Kristo, ito po sa New Testament. Kaya siya po ay magkasama talaga. Yung batas nasa Old, yung gospel nandun sa New Testament. Ano pa? Sabi dito, the law is the gospel embodied. The gospel is the law unfolded. So, ano pang sabi? Yung pong batas, ito daw po ay gospel na isang buo. Ngayon, the gospel is the law unfolded. And then, pag tinuro natin yung yung gospel, yung mabuting balita, ay makikita natin kung ano ba yung nilalaman ng batas. Di po ba? So, parang ganito yun, para madaling intindihin. Paano ba yung paano ba yung maintindihan natin, paano natin nalabag yung yung batas kung walang gospel? Di po ba? Walang saysay na puro lang batas tapos wala ding pag-asa. Di po ba? Walang pag-asa. So ano ang ituturo mo kung wala kang pag-asa na nakikita? Ganun po yun. The law is the root, the gospel is the fragrant blossom and fruit which it bears. So ito daw po yung yung batas, ito daw po yung ugat. And then, yung pong yung gospel, ito po yung mabangong samyo. Mabangong samyo na nagbubunga, na naglalabas ng kanyang bunga. Yun po yun. So, pansinin nyo, anong kabuluhan ng isang puno na walang bunga? Di ba? Walang saysay walang ganda yung punong kahoy na hindi nagbubunga. So, ganun din po yun. Hindi natin ma-appreciate, hindi natin maintindihan kung bakit may batas kung wala pong bunga, wala ding gospel. The Old Testament sheds light upon the New, and the New upon the Old. So pansinin natin, magkatulong-tulungan po sila. Yung pong Old Testament, nililiwanagan po niya yung
New Testament. And then yung pong New Testament, nililiwanagan din niya yung Old Testament. Kaya ito po ay kailangan natin pag-aaralan na parehas. Sabi dito, each is a revelation of the glory of God in Christ, both present truths that will continually reveal new depths of meaning to the earnest seeker. So alam nyo, nung dati ako yung nagbabasa po ng Biblia, ay ako po yung nagmamadali. Ang goal ko is, matapos ko ang isang book, nagmamadali ako. Kada gabi ay mga 1, 2, 3 chapter ang aking binabasa, na binabasa ko ng mabilis. And then, sa panghuli, nung nababasa ko na yung Biblia, ay ini-evaluate ko po yung aking sarili at nakikita ko na kukunti yung aking naiintindihan. Kaya sabi ko, kailangan ay mas mabagal para maintindihan. Okay lang na babalikan mo. Basta ang mahalaga, maintindihan po natin. Ano pa? Magkakaroon po ito ng malalim na meaning, na kahulugan dun sa mga earnest seeker, dun sa mga talaga naghahanap ng katotohanan. So ano pa? So pag-aaralan po natin yung santuario para ating maintindihan. Doon po sa santuario, sa Old Testament, meron po doong dalawang klase ng serbisyo. Yung pong tinatawag na daily service. Yung pong daily service, ibig sabihin po nito ay yung pong taong makasalanan ay maghahandog siya ng tupang kahalili sa kanya pong kasalanan. So dito po ay mayroon pong balabal na green. Yung isang tao dito, ay ito po yung nagkasalang tao. Siya po ay nagdadala ng tupa. And then, yung pong may hawak dito ng kutsilyo, ito po yung high priest. Yung may ipod dun sa kanyang kasuotan. And then, ito pong isang tao dito na may hawak ng banahod, ito po yung priest. And then, ito po yung mga officiating minister dun sa santuario, na ang gagawin dito, ito pong may balabal na green, ay itatapat po niya yung kanyang kamay dun sa ulo ng tupa at ikukumpisal niya yung kanyang kasalanan sa Diyos. And then, pag nangyari yon, ibibigay po yun yung kutsilyo ng high priest dun sa nagkasala at yung pong nagkasala mismo ang papatay dun sa tupa. And then, yung pong kasalanan nung nagkasala, nalilipat dun sa tupa, and then yung pong dugo nung tupa, ay nandito po yung kanyang buhay. Kaya nga, ito pong dugo, ito po yung sinasahod. And then, ito pong dugo na sinahod, dinadala po ito dun sa loob ng santuario, dun sa loob ng tabernakulo, at iwiniwisik po yan dun sa kortina ng tabernakulo. Dun po sa pagitan ng holy place at ng most holy place. And then, ibig sabihin, yung pong kasalanan from dun sa makasalanan, nalipat dun sa inusinting kahaliling tupa, and then, nalilipat din po dun sa santuario. Ibig sabihin, yung pong santuario, dun sa earthly sanctuary, ito po yung nadudumihan araw-araw. And then, meron din naman pong tinatawag na yearly service. So, pinag-aralan natin na nadudumihan po yung santuario araw-araw, kailangan po itong linisin isang beses, isang taon. Ito po yung nagaganap sa ikapitong buwan ng taon, sa ikasampung araw. Buong isang linggo po yung Sabat, na sa kapanahonan po na yan, ay iniiyakan po ng mga Israelita yung pong kanilang mga kasalanan dyan. Kasi bagamat sila po ay naghandog ng daily ng tupa na kahalili sa kanilang mga kasalanan, pagmasumpungan po sila ng Panginoon na hindi po sila sincero sa kanila pong paghingi ng tawad, ay makakat off po sila sa pagiging bayan ng Panginoon. Ibig sabihin, kapag ikaw po ay nakat off sa pagiging bayan ng Panginoon, ay wala ka pong kaligtasan at ikaw po ay mamatay. And then, doon po sa sa ginagawa na taunan, ay meron po diyang dalawang kambing na kinakaslat, yung pinamimilian. Meron po diyang yung isang kambing, ito po kapag itong kambing na ito na isa ay napili para sa Panginoon, ito po ipapatayin para sa handog, para sa kasalanan ng bayan. And then, yung pong isang kambing na napili, na tinatawag na goat of Azazel o yung scapegoat, ay ito po yung kambing na paglilipatan ng lahat ng kasalanan na na-accumulate dun sa santuario. Di po ba? Dito po ililipat. So, paano yung paglipat? Yung pong pare, yung pong high priest, kapag papasok po siya dun sa sa tabernakulo, gagawin niya yung lahat ng kailangan gawin niya doon. And then, lalabas po siya doon sa court.
And then itatapat po niya yung itatapat po niya yung kanyang kamay dun sa ulo ng kambing at ikukumpisal po niya sa Diyos yung kasalanan ng lahat ng kasalanan ng lahat ng mga ng bayan. And then yung pong lahat ng kasalanan ng bayan ay ito po ay malilipat dun sa kambing. And then ito pong kambing, ito po ay dadalhin dun sa pinakamalayong wilderness ng taong handa. Ibig sabihin yung pong kasalanan ng lahat ng bayan, ito po ay dadalhin ng isang kambing. Di po ba? Isang kambing ang magdadala ng lahat ng kasalanan dun sa pinakamalayong wilderness para ito pong kambing na ito ay hindi na po ito makakabalik. Kaya dun sa pinakamalayong wilderness na ito po hahayaang paggala-gala dun sa ilang na yon na siya po ay dun na mamamalagi hanggang siya po ay mamatay. So sabi dito sa kasunod, kaya nga binabanggit dito sa John 1:29, nang kinabukasan ay nakita ni Juan si Jesus na lumapit sa kanya at sinabi, narito ang kordero ng Diyos na nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. So paano naman natin ito maintindihan, mga kaibigan, na si Kristo yung kordero? So binabanggit ko sa inyo na mayroong dalawang santuaryo, yung dun sa lupa sa kapanahunan ni Moises, at mayroon din po dun sa santuaryo na nasa langit. So kung dito po sa sa lupa na santuaryo, kailangan po doon ng tupa, doon po sa langit ay kailangan din po doon ng tupa na paglilipatan ng mga siya po yung magbabayad ng mga kasalanan. So kaya nga binabanggit dito sa John 1:29, nang kinabukasan ay nakita ni Juan si Jesus na lumalapit sa kanya at sinabi, narito ang kordero ng Diyos na nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Si Jesus Christ po yung kordero. Ibig sabihin, siya po yung tupa na inusinting kahalili natin sa ating mga kasalanan. Siya po inosente, pero siya yung magpapasanan lahat ng kasalanan. Siya po yung mamamatay. So, pansinin nyo sa kasunod na slide. So, saan ba dito pinapatay saan ba dito pinapatay yung tupa dun sa earthly? Dito po yun sa courtyard, pinapatay. And then, yung pong dugo nun, iwiniwisik po yun dun sa holy place, dun sa kortina, dun sa holy place, sa pagitan ng most holy place at ng holy place. So, ano yung, nito? Ano yung katapat nito nung ginawa ni Jesus Christ ito sa atin? So, si Jesus Christ po, nung namatay po siya dun sa Kalbaryo, ito po yung ginampanan niya dun sa courtyard. And then, nung pong siya ay umakyat dun sa langit, ito naman po yung ginampanan niya na siya po ay nagiging high priest natin, na siya po ay lumuklok sa kanan ng Ama, dun yun sa holy place. And then, nung may propesya dun sa aklat ng Daniel, sabi dito sa aklat ng Daniel chapter 7 verse 13, ako'y nakakita sa pangindayan sa gabi at narito lumabas na kasama ng mga alapahap sa langit ang isang gaya ng anak ng tao at siya'y naparoon sa matanda sa mga araw at inilapit nila siya sa harap niya. So ito po yung paglapit ni Jesus Christ. Inilapit siya ng mga anghel sa kanyang Ama. Yung pong anak ng tao dito ay si Jesus Christ, yung matanda sa mga araw, ito po yung God the Father. So ito po yung pagluklok niya, yung pag-akit niya sa langit nung 31 AD na namatay siya after 40 days, ay siya po yung umakit sa langit. Ito po yung pagpasok niya dun sa holy place. And then, sa kasunod pa, sabi dito sa Revelation chapter 1 verse 13, at sa gitna ng mga kandelero ay may isang katulad ng isang anak ng tao na may suot na damit hanggang sa paa at may bigkis ang dibdib na isang pamigkis na ginto. And then, dun po sa kapanahonan ni John the Beloved dun sa island ng Patmos, dito po ipinakita sa kanya ng Panginoon yung mga yung nandun sa langit na sinasabi, mayroong isang gaya ng isang anak ng tao nandun po sa kandelero. Ibig sabihin dun sa 7 candlestick. Saan po yung location ng 7 candlestick? Ito po yung nandun sa holy place. So ito po yung mismo nakikita ni Juan. Around 96 AD po yun, nung siya po ay nandun sa island ng Patmos, na si Jesus Christ ay nandun sa kalagitnaan ng kandelero. Ibig sabihin, nandun po siya sa holy place. And then,
Sabi dito sa Revelation chapter 11 verse 19, at nabuksan ang templo ng Diyos na nasa langit at nakita sa kanyang templo ang kaba ng kanyang tipan at nagkaroon ng mga kidlat at mga tinig at mga kulog at isang lindol at malaking granizo. So, nung pinapakita ng Panginoon yung kay Juan, nakita din po niya yung kaba ng tipan. So, ano po yung kaba ng tipan? Ito po yung Ark of the Covenant. Ito po yung nandun sa most holy place. Ibig sabihin, nakita niya na nabukas yung kurtina nun. Nakita niya dun sa loob yung kaba ng tipan. So, makikita natin na dun sa earthly sanctuary, meron po dun kaba ng tipan din. Saan yun nandoon? Dun sa most holy place. Ibig sabihin, kung anong mayroon dun sa langit, ay mayroon din dun po sa lupa. Dun sa kapanahonan ni Moises. Kaya nga, sabi dun sa Genesis, sa Exodo, na iingatan nila kung ano yung ingatan ni Moises, kung ano yung pinapakita sa kanya ng Panginoon, ganun gagawin ni Moises yung earthly sanctuary. Para makikita natin kung paano tayo, para makikita natin na yung santuaryo na nandun sa lupa, nag-i-exist din po yun sa langit. Kasi ang daan po ng kaligtasan nandun sa santuaryo. So kung maintindihan natin yung serbisyo dun sa earthly sanctuary, maintindihan din po natin yung serbisyo dun sa heavenly sanctuary. Kasi nandun po yung daan sa kaligtasan. So ano pa? Ano ang kahulugan ng paglipat ng kasalanan sa kambing? Ito po yung tanong. Ano ibig sabihin nun? Kung dun sa lupa, sa earthly sanctuary, nililipat yung kasalanan dun sa kambing, ano naman ang kaparehas niyan dun sa serbisyo na ginagawa ng Panginoong Hesus dun sa heavenly sanctuary? Ano pa? Babalik natin. So, yung pong paglilipat ng kasalanan dun sa kaslat na kambing, kailan po yan? Di ba yun sa yearly service po yan? Di ba po ba? Sa yearly service po yan mangyayari. Ito po yung nililinis mismo yung earthly sanctuary. Di po ba? So, mayroon po ditong talata sa aklat ng Daniel chapter 8 verse 14 na sinasabi, at sinabi niya sa akin, hanggang sa 2,300 na hapon at umaga, kung magkagayoy, malilinis ang santuaryo. Meron po ditong pangitain kay Daniel kung kailan malilinis po yung heavenly sanctuary. Kasi siya po ay si Daniel po sa kapanahonan nito ay nandun siya sa Medo-Persia. Sila po ay naalipin dun sa bansang Medo-Persia. And then, napag-aralan po ni Daniel dun sa Jeremias chapter 25 na yung pong kanilang pagiging alipin doon ay 70 years lang po. At yung pong 70 years na ito, malapit na po yung matapos. Kaya nga, ito pong si Daniel ay nag-inquire sa Panginoon kung ano yung kahihinatnan nila. At sabi ng Panginoon dito, pagkatapos ng 2,300 na hapon at umaga, kung magkagayoy, malilinis ang santuaryo. Ano bang ibig sabihin ng paglilinis ng santuaryo? Ay ito po'y paghatol. Ito po'y paghatol. So bakit dito binabanggit yung paglilinis ng santuaryo ay yung 2,300 days? Di po ba? Kasi dun po sa kanilang pagkaalipin dun sa bansang Medo-Persia that time ay dito po yung starting point. Pag sila po yung makalaya na doon, ito po yung starting point ng 2,300 days. And then pag matapos po yun, mag-i-start po yung paglilinis ng santuaryo sa langit. Ibig sabihin yung pong judgment. Yung pong paglilipat ng kasalanan doon sa kambing. Kung ihalin tulad natin doon sa nasa lupa. So sabi dito, ating babasahin sa chapter 9. So doon po sa chapter 8 ay nagkakaroon po ng problema dito si Daniel. Kasi hindi niya malalaman kung kailan matatapos yung yung 2,300 days na binabanggit diyan ng anghel, kung hindi po niya malalaman kung kailan po yan magsisimula. So dito po sa chapter 9 ng Daniel ay pinalipad ng Panginoon ng maliksi si Angel Gabriel at ipinapakita itong pangitain na ito kay Daniel. So basahin natin, sabi dito, sa pasimula ng iyong mga samo ay lumabas ang utos at ako'y naparito upang saysayin sa iyo sapagkat ikaw ay totoong minahal. Kaya't gunitain mong bagay at unawain mo ang pangitain, 70 sanlinggo ang ipinasiya sa iyong mga tao at sa iyong banal na bayan
upang tapusin ang pagsalangsang at upang wakasan ang pagkakasala at upang linisin sa kasamaan at upang dalhan ng walang hanggang katwiran at upang tatakan ang pangitain at ang panghula at upang pahiran ang kabanal-banalan. So dito po may makikita po tayo dito na 70 weeks na provisionary sa bansang Israel. Kung sila po ay kung tatapusin nila yung pagsalangsang, sila pa rin po yung magiging bayan ng Panginoon. Pero kapag hindi nila tatalikuran yung kanila pong pagkakasala, makakatup po sila. Kasi sila po yung choosing people ng Panginoon. Sa pagmula sa sa kapanahunan nila Abraham. Sila po yung peculiar people ng Panginoon. Sabi dito sa Daniel 9:25 hanggang verse 26, iyong talastasin at bulayin na mula sa paglabas ng utos na isauli at itayo ang Jerusalem sa pinahiran na prinsipe magiging 7 sanlinggo at 62 sanlinggo. Ano bang ibig sabihin nito? Sabi, ang starting point po pala nung pagsasauli nung Jerusalem, kasi ito pong Jerusalem sa kapanahonan nila ito po ay nasira. Sa kapanahonan po ni Daniel doon sa Babylonia, nung ang hari po siya sa Judah ay si King Joachim, ay ito pong si King Nebuchadnezzar ay sinako po niya yung bansang Israel, and then nawasak po yung Jerusalem, and then ito po ay itatayo ulit. At ang sabi dito sa sa propesiya ay kapag sila po ay makakalaya na, ay doon po ito i-rebuild. And then sabi dito, pag sila po ay pinalaya na doon, ay magiging 7 sanlinggo daw po. And then mayroon pong 62 sanlinggo. Ibig sabihin 62 plus 7 equals mayroon pong 69 weeks na binabanggit dito hanggang sa pagdating po ng pinahirang prinsipe. So, ano po itong pinahirang ng prinsipe? Ito po yung baptism ni Jesus Christ doon sa river ng Jordan. Magiging 69 weeks. So, ating pag-aaralan po natin yan. Bibilangin natin mamaya kung paano nagiging eksakto sa panahon ang propesiya. O paano yan na po fulfilled on time. Sabi dito, ito'y matatayo uli na may lansangan at kuta sa makatuwid bagay sa mga panahong mabagabag. Kasi nung pong tinatayo yung Jerusalem na yon nila Nehemiah, ay mayroon pong mga lumalaban sa kanila. Mayroon mga nagiging sagabal sa kanilang pagtatayo. Kaya sabi dito po ay nagiging mabagabag. At pagkatapos ng 62 sanlinggo, may hiwalay ang pinahiran at mawawala ng anuman. So, pansinin nyo dito, 70 sanlinggo. Yung pong rebuilding doon ay 7 weeks. And then, pagkatapos ng rebuilding, mayroon pa pong, may panahon pa po na 62 weeks. And then, doon, yung si Jesus Christ. Kaya dito sa verse 26, pag natapos yung 62 weeks, yung 62 na sanlinggo, may hiwalay ang pinahiran. Dito na po mapapako si Jesus Christ doon sa cross. And then sabi daw, at mawawala ng anuman. Alin po yung mawawala ng anuman? Yung pong ritual dun sa earthly sanctuary. Kasi dito na po yung fulfillment na ginawa na ni Jesus Christ, na siya na po yung naging tupa natin. Kaya nga po, yung earthly sanctuary, dito na po natatapos. Kasi yung pong earthly sanctuary, ito po yung anino sa pagdating ni Jesus. Kung si Jesus Christ po ay dumating na, ibig sabihin, fulfilled na po, tapos na po yung inaaninuhan ng Old Testament na santuaryo. Sabi dito, at ang wakas niyaon ay sa pamagitan ng baha, at hanggang sa wakas ay magkakaroon ng digma, mga pagkasira ay ipinasiya na. So ito po ay nakahula na talaga na mangyayari. Sabi dito sa verse 27 ng chapter 9, at pagtitibayin niya ang tipan sa marami sa 1 linggo, at sa kalahati ng 1 linggo ay kaniyang ipatitigil ang hain at ang alay, at sa pakpak ng mga kasuklam-suklam ay paroroon ng isang maninira, at hanggang sa wakas, at pagkapasiya ay mabubuhos ang puot sa maninira. Ano ang ibig sabihin nito? Binanggit ko sa inyo kanina na 7 weeks plus 62 weeks
equals ilan na po yun? Equals 69 weeks. So yung provisionary po sa bansang Israel ay 70 weeks. So kulang na lang po ng isang linggo. Di po ba? At matatapos na yung kanilang provision. At dun po sa isang linggo na kulang, dun sa kalahati na yon ay dito po si si Jesus Christ mababayubay dun sa cross. And then, ano pa? Sabi dito, kung dun po ay may propesya na 70 weeks na provision sa bansang Israel, at mayroon pong binabanggit dun sa Daniel 8:14 na 2,300 days, and then malilinis yung santuario, paano ba natin uunawain yung mga na yon, mga araw na yon? So ganito po yun, sa propesya, kapag magbabanggit po ang Biblia ng araw, ito po equivalent sa taon. So saan po natin mababasa? Sa aklat po ng Ezekiel chapter 4 verse 6, saka sa Bilang chapter 14 verse 34. So diyan po natin mababasa na sabi, I have appointed each day for a year. Sa Ezekiel, sa number, sabi each day for a year din po. Inyo na pong basahin diyan ang mga talatang yan. So 2,300 days equals 2,300 years. Years po yun. So sabi dito, kailan ba, yan tanong, di ba ang sabi kay Daniel, ay magsisimula po yung yung 2,300 years na yan, ay kapag sila po ay nakalaya na. And then, dun po sa, binabanggit dun sa chapter 9, mayroon pong exclusively sa bansang Israel na 70 weeks. And then, yung pong 70 weeks na yun, ito po ay kabilang dito sa 2,300 years na ito. So, sabi dito sa sa Isra, according to Isra 7:13, the decree to restore and rebuild Jerusalem was issued in 457 BC. So, ito po ay nagbibigay si King Artaxerxes ng decree na palalayain na yung bansang Israel at pababalikin na sila sa pangunguna nila ni Nehemiah. Anong taon? 457 BC po yun. So, sa BC dates, ay ang pagbilang po dun ay, paatras. So, kung dito po sa sa AD, adding po tayo, doon po sa BC ay subtract. Kunyari, ngayon po ay nasa po tayo, nasa BC dates. Ngayon po ay 2025. Next year sa BC dates 2024 po 'yun. So, paano natin bibilangin? From 457 BC pabalik po tayo hanggang AD 1. Ayun po ay 457 years. So, wala pong AD 0. Wala pong AD 0. Kaya nga, dun sa AD 1 pa lang, dito pa lang yung 457 years. So, hanggang dito po sa sa 27 AD, magiging, po yun, 483. So, paano ba natin ito bibilangin at maintindihan natin ito ng malinaw? So, ganito po yun. Doon po sa 70 weeks, itatimes po natin yan ng 7. Ibig sabihin, 70 times 7 kasi sa isang linggo po ay 7 araw ay equivalent po siya sa 490 days. Ibig sabihin, kung equivalent po ng days ay years sa propesya, sa prophetic, ay 490 years po yung equivalent po noon. So, ibig sabihin, matatayo yung Jerusalem ng 7 isang linggo. Ibig sabihin, 7 times 7, 49 years po yung marirebuild. And then, mayroon pa pong binabanggit ang banal na kasulatan na 62 weeks. Pagkatapos ng rebuilding, yan po ay 434 years. 62 times 7, 434. Kapag ipa-plus po natin yung 434 sa 49, ay ito po ay 483 years. So, pansinin po natin, ay napupulfill po yung propesya. Kaya nga lang, pag yung pong ating ipa-plus, yung 457 hanggang dun sa 27, ay ito po ay kakalabasan ng 484. So, ang eksakto po ay 483. So, paano mangyayari? Paano natin ito aayusin na 484? Pag i-plus natin yung 27 dun sa 457, ay mamaya ito na saan po natin ng isa kasi wala pong AD 0. Kaya nga, magiging 483 years. Magiging tumpak po sa propesya na 69 weeks hanggang dun sa kay Jesus Christ. So, paano po? 457, ito po yung graph. 457 BC
hanggang 27 AD, dito po si Jesus Christ na babautismohan dun sa river ng Jordan. Ay ito po ay 483 years. So, eksakto po sa panahon. And then, kung dun po sa dun sa propesya, mayroon pong 70 weeks, di ba? Exclusively sa kanila. Ay 69 weeks pa lang po yung ating pinag-aaralan. Kulang pa po ng 1 linggo. So, 1 linggo equivalent sa 7 taon. 7 araw po yan 7 taon. Magbilang po tayo ng 7 taon from 27 AD. So, from 27, bilang ka ng 7, yan po ay papalo sa 34 AD. So, kalahati po ng 7 ay 3.5. So, yung pong kalahati na 3.5, ito ay papalo sa 31 AD. At nung 31 AD po, eksaktong sa panahon, ay si Jesus Christ po ay nabayubay po dun sa cross. So, kung ang hula ay 2,300 days or 2,300 years, and then magsisimula po yung paglilinis ng santuary doon sa langit, o ibig sabihin, yung pong paglilipat ng kasalanan doon sa kambing. Na alin po ba itong kambing na ito? Ito po ay pinapatungkulan kay Satanas. Yung ililipat ng Panginoong Diyos kay Satanas, yung lahat ng kasalanan ay pag matapos po yung 2,300 days or 2,300 years. So, kung pinag-aralan po natin dito sa Daniel chapter 9 ay 490 years lang. So, ilan pa po ang kulang? So, kulang pa po ng 1,810. So, kapag ipa-plus po natin yung 490 sa sa 1,810, ito po ipapalo sa 1844. So, ibig sabihin, nung 1844, dito po nagsimula yung paglilinis ng santuaryo sa langit, or other term na nililipat ng Panginoong Diyos yung kasalanan ng mga taong sumampalataya sa Kanya dun sa kambing. Na ito pong kambing na ito ay nire-representahan ni Satanas. So, akin pong ibibigay sa inyo mga talata mamaya patungkol dyan. So, sabi pa dito sa Daniel 9:27, at pagtitibayin niya ang tipan sa marami sa 1 linggo. At sa kalahati ng 1 linggo ay kaniyang ipatitigil ang hain at ang alay. So, bakit pagtitibayin ang tipan? Kasi yung pong tipan na binabanggit dyan, yung po na babayarin ni Hesus Kristo yung kasalanan. From dun sa kay Adan, ay binabanggit na po ng Panginoong Diyos yan kay Adan na mayroong tatalo dun sa serpent, yung seed ng babae. Ito po patungkol kay Jesus Christ. Kaya pagtitibayin yung tipan sa 1 linggo, kasi 1 week na lang po ang kulang doon sa sa 69. Doon sa 70 weeks, kulang na lang po ng 1 linggo, kasi 69 po yun hanggang doon sa pagka-baptize ni Jesus Christ. Bakit pagtitibayin ng tipan? Kasi dito na po siya mamamatay. Doon sa kulang na 1 linggo. Doon sa kalahati nung 1 linggo na yon. Ibig sabihin, 3.5 years. Nung 31 AD po yun. Kaya nga sabi, pagtitibayin ang tipan. At sa kalahati ng 1 linggo ay kaniyang ipatitigil ang hain at ang alay. Bakit ipatitigil ang hain at ang alay? Aling hain dito ang ipatitigil? Yung pong paghahain dun sa earthly sanctuary. Kasi yung pong paghahain dun sa earthly sanctuary, ito po ay tumutukoy sa pagkamatay, sa pagbabayad ni Jesus Christ ng kasalanan ng lahat ng tao. Kaya kung nabayaran na niya, tigil na po yung nandun sa earthly sanctuary. In fact, sa panahonan po natin ngayon, wala na pong earthly sanctuary. Yung pong santuaryo sa paano ba yung santuaryo? Ganito po. Yung pong santuaryo na sineset up pinapaset up ng Panginoon kay Moises dun sa pagbaba niya galing dun sa Mount Sinai, kasi dun po sa Mount Sinai dito binibigay yung instruction sa kanya patungkol kung paano igagawa itong santuaryo na ito. Pagbaba niya, dun po sineset up, pinapagawa ng Panginoon kila Moises yung santuaryo. And then along the way na sila po ay naglalakbay papunta doon sa promised land ng Canaan, ito po ay portable, yung pong santuaryo na yon, nililipat-lipat po nun. Nililipat-lipat po yun hanggang sa sila po ay makarating doon sa promised land. And then pagdating po nila doon sa promised land, ay ginawa naman po ni Solomon yung temple, yung pong santuaryo na katulad doon sa doon sa nililipat-lipat nila na portable, ginawang isang temple.
And then, ito po yung winasak sa kapanahonan ni King Nebuchadnezzar. And then, ito po naman, yung ni-rebuild nila ni Nehemiah. And then, sa kapanahonan po ni King Titus, noong 70 AD, yung po ni-rebuild nila ni Nehemiah, yan po ay nawasak na. So, ibig sabihin, si Jesus Christ po ay namatay 31 AD. Yung pong last na earthly sanctuary, ito po ay nasunog noong 70 AD. Kaya nga po pinapasunog na po yun ng Panginoon kasi tapos na po yun. Pero hindi ibig sabihin na hindi mo na pag-aaralan yung Old Testament. Kasi paano mo maiintindihan yun kung hindi mo pag-aaralan ito? Yung Heavenly Sanctuary, kung hindi mo pag-aaralan yung Earthly Sanctuary. Yan po yung ibig ko sabihin sa inyo. Ano pa? Sabi dito, sa ating graph, 457 BC hanggang 34 AD, noong 34 AD, dito po binato yung first Christian martyr na si Esteban, at dito din po sila Apostol Pablo nangangaral sa mga Gentiles. Kasi yung pong Hudyo, sila po ay nakakatop sa pagiging bayan ng Panginoon kasi sila pa nga po nagpako kay Jesus Christ. And then sila po yung nagpapapersecute sa mga lingkod ng Panginoon, sa mga believers. And then dito po sila nakatop noong 34 AD. Up to now, ay yung pong gospel ay para sa buong sanlibutan, sa mga Gentiles, hindi lang sa mga Hudyo. Kasi ang tao po sa Biblia nahati lang sa dalawa, Hudyo at Gentiles. Ibig sabihin, pag ikaw po ay Hudyo, ikaw po ay chosen people ng Panginoon. Kapag ikaw ay Gentiles, hindi ka po chosen people ng Panginoon. And then, kung nakatop na po yung Jewish nung 34 AD, ay yung pabalitan ng gospel ay ipinipress na din dun sa mga bansang magkakabunga. Ito po yung mga Gentiles. Tayo po ay Gentiles. Ibig sabihin ng Gentiles, hindi ka Hudyo. And then, noong 1844, doon po sa ating graph, 490 hanggang 34 AD. Kulang pa po ng 1,810 yung 490 para maging 2,300 years. Ibig sabihin, papalo po yan noong 1844. Diyan po nagsisimula yung judgment dun sa Heavenly Sanctuary. Yung pong paglilipat ng kasalanan dun sa kambing. So, dito na, dun sa kapanahonan nila Moises na nililipat dun sa kambing, dun sa kaslan, na para dun sa kay Azazel, yung kambing na pakakawalan dun sa sa pinakamalayong ilang, si Jesus Christ from 1844, dito po niya ginagawa yung paglilipat ng kasalanan kay Lucifer dun sa mga tumanggap po sa kanya. So paano pa ito i-explain? Kapag tinanggap mo po si Kristo, mayroon ka pong tupa dun sa Heavenly Sanctuary. At mayroon po siyang mayroon siyang right na siya po yung magi-intercede in our behalf. Siya yung mamamagitan sa Ama na sasabihin ng Panginoon, tinanggap niya ako at yung aking katwiran nabibihis ko sa kanya dun sa taong tumanggap kay Jesus Christ. And then, yung pong kasalanan ng tao na tinanggap si Kristo at naghingi ng tawad at nagrepent, ililipat po niya kay Lucifer yung mga kasalanan ng mga taong yon. Kaya ito po yung dahilan kung bakit si Satanas ay nanunukso. Hindi siya nanunukso na dahilan para maging kakampi ka po niya. Nanunukso po siya, ginagamit niya yung kanyang lahat ng power, na lahat ng effort gagawin niya. Kasi kapag yung tao, siya po ay hindi tumanggap kay Kristo, ay si Kristo ay hindi po niya madidipahan yung tao na yon. Hindi niya mabibihisan ng kanyang katwiran. Ibig sabihin, kapag wala ka pong Kristo, ibig sabihin, wala ka pong tupa. Doon po sa doon sa Earthly Sanctuary, kapag ikaw po ay walang tupang handog at nangyari po yung yearly na paglilinis, ay makakatop ka po automatically doon sa pagiging bayan ng Panginoon once na ikaw ay makasalanan. So, lahat po ng tao ay walang taong hindi makasalanan. Ano ibig sabihin? Ibig sabihin, kung walang tao na hindi makasalanan, lahat ng tao kailangan tanggapin yung tupa. Ibig sabihin, kailangan tanggapin natin lahat si Kristo para tayo magkakaroon ng tupa doon sa Heavenly Sanctuary. Kapag tinanggap natin siya, ililipat ni Jesus Christ yung kasalanan natin kay Lucifer. And then, si Lucifer po yung magbabayad ng lahat ng mga kasalanan ng mga taong napatawad. So kaya nga po, yan po yung dahilan kung bakit siya nanunukso. Kasi kapag tayo po ay natukso, yung pong kasalanan natin hindi malilipat kay Lucifer. Ano ibig sabihin? Tayo po yung magbabayad ng ating kasalanan. Ibig sabihin, ikaw yung mapaparusahan dun sa impyerno.
Depende sa intensity ng iyong kasalanan kung gaano ka po katagal dun sa impyerno. So ito po yung gusto ko pang sabihin sa inyo. Ayaw man natin at si hindi, pagdadaanan po natin ito. Is either tayo ay mapaparusahan o is either tayo po ay bibigyan ng buhay na walang hanggan. Hindi natin pipiliin katwiran na ayaw ko dyan. Doon lang ako sa, hindi ako banal, hindi rin ako masama. Doon lang ako sa gitna. Wala pong ganun. Two groups lang po ang naglalabanan, mabuti at masama. Kung ikaw po ay nasa mabuti, so panig ka ni Jesus Christ. Kapag ikaw po ay sa masama, panig ka ni Lucifer. Wala pong neutral ground, walang gitna. Yun po yung sabi dito sa Revelation chapter 22 verse 12, kapag nangyari na, yung pong nalipat na ni Jesus Christ, yung kasalanan, dun sa kambing, or otherwise kay Satan, ay siya na po yung bababa. Siya po ilalabas doon sa sanctuary. So, pansinin nyo mga kaibigan, doon sa earthly sanctuary, pagkatapos po ng paglilipat nung kasalanan doon sa kambing, nadala na niya pinakamalayong wilderness, papasok yung pong high priest doon sa tabernacle. Paglabas niya, babasbasan niya yung bayan. So, the same kay Jesus Christ, pag natapos na po yung pong paglilipat kay Satanas ng lahat ng mga kasalanan ng mga taong napatawad, ay siya po ilalabas dun sa heavenly sanctuary at siya po ibababa para tayo ay kunin papunta sa langit na bayan. Tayo po ay uuwi na. Sabi dito, narito ako'y madaling pumaparito at ang aking gantimpala ay nasa akin upang bigyan ng kagantihan ng bawat isa ayon sa kaniyang gawa. So, paano po tayo ginagantihan ng Panginoon? Based dun sa ating action. Di ba ba? Ibig sabihin, nagmamatter po yung ating gawa. Hindi ibig sabihin na basta tanggapin mo si Kristo, hindi na mahalaga kung ikaw ay may gawang gawa o ikaw ay walang gawa. So, yung pong gawa, dito po tinitingnan kung yung ating pagtanggap at pagsisisi kay Kristo ay tunay. Kung yan po ba ay genuine. Ano pa? And then, pag nangyari na yung pong mga tao ay sasalubong na po yan kay Jesus Christ at dadalhin sa langit, ito naman po si Lucifer ay siya po yung may iwan dito sa planeta na mag-isa. Na siya po yung magiging paggala-gala dito sa planeta na para siya po yung sinisimboluhan ng kambing na dinadala dun sa malayong wilderness na walang taong tumitira. Kasi, di po yung kambing ay dinadala dun ng buhay. Paggala-gala siya dun. The same kay Satan, siya po ay magiging lagalag dito sa planeta na nag-iisa, katulad po ng kambing. Yan po ibig sabihin niyan. Ang kasama lang ni Satanas dyan, yung kanya mga kakamping anghel. Kaisa po niya yun. Kaya sabi doon sa Biblia, mag-isa. So, kapag dumating ang Panginoon sa second coming na sasalubong yung mga banal, lahat po ng taong makasalanan o mga hindi tumanggap kay Kristo ay patay. Mamamatay po sila sa liwanag ng Panginoon at sa magitan ng kanyang hininga. Patay po silang lahat. Kaya, si Satanas lang po ang matitirang buhay dito sa planetang Earth sa loob ng 1,000 taon. So, yan po yung binabanggit na yung kasalanan nililipat po dun sa kambing. So, ito pa, sabi dito sa Great Controversy, page 422, paragraph 2. Sabi dito, it was seen also that while the sin offering pointed to Christ as a sacrifice and the high priest represent Christ as a mediator, so pansinin natin kung si Kristo po yung pinapatungkulan na siya po yung sakripisyo, siya po yung mamamatay, siya po yung handog na tupa, siya din po yung high priest. Pansinin nyo, at siya din po yung tagapamagitan. The scapegoat typified Satan. Si Satanas po yung pinapatungkulan dun sa scapegoat, the author of sin. Siya po yung pinanggalingan ng kasalanan. Siya po yung unang nagkakasala. Upon whom the sins of the truly penitent will finally be placed. Dito po ilalagay ng Panginoon yung mga kasalanan kay Lucifer. When the high priest, by virtue of the blood of the sin offering removed the sins from the sanctuary, he placed them upon the scapegoat. When Christ, by virtue of his own blood, removed the sin of his people from the heavenly sanctuary, at the close of his ministration, he will place them upon Satan, who in the execution of the judgment must bear the final penalty. The scapegoat was sent away into a land not inhabited, never to come again into the congregation of Israel. So will Satan be forever banished from the presence of God in his people, and he will be blotted out, and he will be
and he will be blotted from existence in the final destruction of sin and sinners. So, pansinin natin dito. Ito po yung good news. Kapag yung pong kambing na yon ay dinala doon sa pinakamalayong wilderness, di ba po wala na yung kakayahang bumalik? Kaya dinadala yun sa pinakamalayong wilderness. Ito po yung sinisimboluhan din na si Satanas, kapag nalipat sa kanya yung kasalanan, lahat ng mga taong napatawad, hindi na po yun maulit-ulit. Si Satanas po ang magbabayad noon at siya na po ay mamamatay at wala na ulit babangon na kasalanan. Di po ba? Ibig sabihin, ito po yung good news. Kung si Satanas yung author ng kasalanan, siya din po yung magbabayad ng lahat ng kasalanan ng mga tao napatawad. So, kapag hindi po tayo napatawad ng Panginoon or hindi natin siya tinanggap at hindi na nailipat ng Panginoon kay Lucifer yung ating kasalanan, tayo po magbabayad noon. Gaano kahorrible yun? Hindi po ba? And then, kung ganito po mga kaibigan, ganito po yung gusto kong makita ninyo kung bakit may Old Testament at may New Testament is because para maintindihan natin kung paano tayo nililigtas ng Panginoon. Kung paano nililipat dun sa Old Testament yung kasalanan from dun sa sinner papunta dun sa tupa and then papunta dun sa kurtina ng tabernakulo and then from dun sa kurtina ng tabernakulo kada isang taon nililipat po yun dun sa kambing. Di ba ba? At nire-representahan kay Satan po yun. And then pagdating dun sa sa New Testament ay ito na po yung heavenly sanctuary. Di ba ba? So pansinin natin kung doon po sa sa Old Testament mayroon pong tipan, kailangan po ng santuaryo din. Kailangan po ng santuaryo doon. Hindi pa pwedeng doon sa New Testament walang santuaryo. Kaya nga po yung santuaryo doon sa New Testament, ito po ay nasa langit na. So ano pang gusto ko pang banggitin sa inyo. Lahat po ng article doon sa santuaryo, ito po yung nire-represent kay Jesus Christ. Doon po sa doon sa courtyard, yung pong yung pong sunugan ng handog doon, ito po yung nire-representahan nung kanya pong pagkamatay doon sa cross. And then yung pong hugasan doon sa courtyard, ito po yung nagsisimbolo doon sa kanyang resurrection. Doon po sa kanyang pagkamatay at pagkabuhay na maguli. Na dito po tayo nagpababautismo. Ibig sabihin, tinatanggap mo siya, and then yung ating lumang pagkatao, pinapatay natin, kaya nga, nililibing po doon sa libingang tubig. Kaya nga yun po ay bautismo. And then, makapamuhay tayo ng panibago kasama ni Jesus Christ. Yun po yung after resurrection niya. And then, pagdating po doon sa doon sa holy place, sinasabi ni Jesus Christ, ako ang daan. Diba? I am the way, the truth, and the life. Si Jesus Christ din po ang pinapatungkulan yung table of showbread, yung 7 candlestick, and then siya din po tinutukoy doon sa altar of incense, yung pong kanyang pagiging mediator sa atin. And then siya din po yung naglalakad doon sa 7 candlestick na nandun sa langit. At yung pong na yon, yung pong mana na yon, ito po yung kanya pong salita. And then, yung pong ilaw, sinasabi ni Juan, hindi ako ang ilaw, kundi yung dumarating sa likuran ko, which is si Jesus Christ po. Kaya nga, dun sa tatlo na yun, yung 7 candlestick, yung dun sa table of showbread, ito po yung kanyang salita. And then, yung altar of incense, ito po yung pagiging tagapamagitan niya sa atin. And then, yung pong dun sa most holy place, ay di ba po doon, yung humahatol na. Sino po yung judge natin in attorney? Si Jesus Christ po. So, siya po yung siya po yung kailangan nating tanggapin. Kaya nga may mga nagsasabi ay si Kristo na lang ang siya yung sa New Testament. Yes, si Jesus Christ. Kaya kailangan maintindihan natin kung paano. Di po ba? Kung paano yung paano malilinis yung kasalanan nasa santuaryo po. Kaya nga po, kailangan natin pag-aaralan yung Old Testament saka yung New Testament. So, medyo makulit lang po ako sa aking pagpapaliwanag. Ano po, pasensya na po kayo. So, sabi dito, ito po yung aking last verse. Sa Nahum 1:9, ano ang inyong kinakata laban sa Panginoon? Siya gagawa ng lubos na kawakasan
ang pagdalamhati ay hindi titindig na ikalawa. So praise the Lord. So kung ngayon may kasalanan, kapag natapos na, nalilipat ng Panginoon kay Lucifer, lahat ng kasalanan ng mga taong napanawad, hindi na po yun mga ulit ng ikalawa. So dito lang po yun sa buhay natin. So dadaan tayo sa buhay na ito, isang beses lang. At doon sa isang beses na pagdaan natin sa buhay na yan, pasalamatan natin na tayo po ay isa sa naging tao kasi meron po tayong hope na tayo po ay makakarating sa sa langit. Na dito po tayo kakasamahin ng Panginoon magpakailan-kailan man na wala ng paghihiwalay. Wala na pong sakit, wala ng hirap, wala ng mga problema. At dito po tayo tayo mamamalagi sa piling ng Panginoon. So, bagamat tayo po yung makasalanan, huwag po tayong mawawalan ng pag-asa at huwag po nating titingnan yung ating buhay na walang saysay. Tingnan po natin yung pangako ng Panginoon at makikita nyo po kung gaano kalaki ang isang pribilehiyo na tayo po ay naging tao. Sa dami-dami na pipiling maging tao, tayo po ay isa sa naging tao. At sa pagiging tao mo po yan, sa pagiging tao natin na yan, makakarating tayo sa langit na bayan na tayo mong buhay katulad ng anghel. So ito po yung aking dalangin at ito po yung aking mai-share. I hope na mayroon po kayo na napulot na aral sa video ito. At kayo po ay gusto kong ipagdasal. Dakil at mahabagin Diyos, Ama, marami pong salamat na kinabayan niyo po ang mga taong nakinig ngayon. Pagpalain niyo po sila in special way. At kung ito po ay bago sa kanila, Panginoon, bigyan niyo po sila ng eagerness na lalo pa itong pag-aralan at makita naman nila ang ganda ng daan sa kaligtasan. Na kayo po ang gumagawa, kayo umaabot sa amin. Na hindi na kayo nagkukulang ng mga paalala, ng mga simbolo kung paano kami maliligtas, Panginoon. Pagpalain niyo po ang lahat ng mga tao na nanonood ngayon na sana sa darating na panahon, kapag kayo dumating na, kami po ay sama-sama na sasalubong po sa inyo pong paanan na ang aming pong paglilingkod ngayon ay hindi magiging mali. Patawad po, Ama, sa aming pong mga nagagawang kasalanan sa pangalan po ng aming Panginoong Hesus. Amen. God bless.